sagot tayo ng mga ilang katanungan dito sa ating mga comments. So, meron dito nag-comment si Valerio Etrata. 8K can be considered as long-term review in my opinion. Kasi kung ibabase, halos wala pang 1 year yung motor sa baba ng tinakbo. Sinabi rin siya, itong DSX talaga ang balak kong kunin as my first bike. Pero may duda nga ako sa long term. Just being honest. Okay. Yeah, marahil tama ka naman din Kasi sa tinakbo na yan, 8K, kaya swerte nung bumili sa atin. Mababa nga siya especially for 2 years. That's because, just like I said dun sa nakaraang video natin, hindi ko siya nagagamit na matagal kaya I decided na ibenta nga. Kasi nga, sayang yung motor Natutulog lang everyday. Hindi nagagamit kaya binenta nga natin siya. But anyway, I would agree, 8K masyadong bata yung motor in fact. Pero one thing na masasabi ko is that may mga kaibigan tayo na merong 525 DSX, nandyan sila Galag. Si AJ pala, isang may-ari din ng boat siya na nagamit yung motor niya. Na sobrang tagal, yung kanya talagang isinalip pa kung sa asang endurance At talagang tumagal din. If I'm not mistaken, siguro at least mga 20. Si Nars Lagalag naman, yung dati niyang 500DS, inaabot na yun ng mga 40 na siguro. So, that goes to say na pagdating sa longevity ng motor ng Vogue, talaga may sinasabi na. Hindi na rin maipagkakaila na talagang makitibay na yung Vogue. Maabot ba naman ng 40 mil, diba? Yung kay Lagalag especially. Of course, it is different dito sa 525 DSX. I acknowledge that. So, siguro, dun sa mga panood nito na may DSX din kasi marami na rin mga may DSX dito. Pwede nyo i-share yung nalalaman ninyo. Pwede nyo i-share yung experience ninyo. But again, I can really attest to my own experience siguro because that's all we have. But so far for the 8K naman, and nagamit din natin siya ng kahit paano, na-challenge din naman talaga yung motor when we did the Ironman back in 2023. May sinasabi na yung motor. Siguro you could research more. Perhaps kaarong Valerio, check some videos, especially sa Europe kasi madami na rin gumagawa ng video dyan nito and see kung kumusta naman siya. It's not a perfect bike, even me, nagkaroon tayo ng mga minor problem lang na na-resolve naman kaagad. So, make more research about it, performance wise, if that's your question. I was impressed in fact, malakas yung makina, smooth. Yun lang masasabi natin. So that's the first question. Ito, may pangalawang question to. This was 2 weeks ago. Sir, walang decals yung motor ko kahit ito patungkol sa naman to, sa ceramic coating. Walang decals yung motor ko kasi bala ko ipa-graphene coating muna before ko lagyan ng decals. Ayos lang ba yon? Or possible hindi kumapit ng maayos yung decals. Kung papadecals mo, either way po pwede naman Nakadepende na lang yan sa decision mo kung yung decals mo baka patanggal mo rin after couple of months. Pero kung long term mo na siya, pwede pa rin naman. Pero siguro para safe ka, ka na lang. Ako, recommendation ko magpa-graphene coating ka na before palagyan ng decals. That way, pag tinanggal mo yung decals, graphene coating is there. Yan sa po pwede mong gawin. Ito may nagtanong tungkol sa Vogue SR1 180 ADV which is I believe available na kay Vogue to. Is the engine smooth during acceleration? Yeah, smooth siya pag nag-accelerate. Sa mga maliliit na motor nila, dito ako believe din. When I tried it in China, ang smooth ng acceleration niya. I like ito, labas na to sa tinatanong mo kaaro, I like the suspension, maganda laro. When I was trying it, dun sa uneven road so talagang okay din naman siya. I could not quite remember anong mga experience natin masyado dito. Balikan nyo na lang yung video kung ano nakita mo sa video. I guess that was my impression back then. Pero malakas yung motor, malakas. Panalo na to. I think lalaban na dun sa mga pinagkopyahan ng model na to. Okay? Ito may nagtatanong din, available pa ba yung 300RR, sir? I doubt it, mukhang wala na. Last time na nakita ko yun, parang meron na lang silang isa. Hindi na kasi nagparating ng bago So may nagtanong tungkol sa radiator ng 525 DSX. About sa radiator, sir, paano magka-leak? Replaceable ba siya? Or
or meron tumama na matigas na bagay. I'm not sure with yung mga nakaraang batch, no. As far as I know, wala nang naging issue sa mga second batches. Yung motor namin kasi sa mga first batch, parang 4 yata nagkaroon ng problema sa radiator. Although, sabi ko nga dun sa vlog natin ito, pinalitan naman kaagad ni Boge, which is what I like. It was within warranty, that's why. Kaya hindi naman ako nagka-problema masyado. Medyo maarte lang tayo, so ang diskarte ko rito, yun, after naming magbataan ni Lagalag, nakita ko na may maliit nga na tagas. So pinapalitan na natin since within warranty naman. Pero nung pauwi naman, di ko na siya actually nakita eh. Pero again, because of warranty, kaya pinapalitan na natin. Pero yan, meron naman silang stock. If in case labas na sa warranty, pwede mo naman papalitan yan. Hindi naman ganun siya kamahal actually. So limbawa, nasiraan ka. Although again, but don't quote me on this. Dun sa mga second batches na third batches na I think, hindi na siya naging issue. Naging issue lang siya dun sa mga unang parang 10 na unit na na-release o 7 doon lang sa mga yon. Although I only knew na mga 4 kami nagkaroon ng ganung problema and ni-replace naman nga nila yon. Okay, so yun lang. Pero yes, definitely may pang-replace naman yan sila. Ito siguro last natin para sa video na to. Okay, sabi ni Lemonieta, this was about Vogue 525 DSX din. Sir, since it shares the same engine with CU 525, do they have similarities when it comes to stability and power delivery? Also, how's the vibration for both bikes and sa higher RPM? Okay. Well, vibration, smooth ng delivery on both bikes. Pero if there is any, mas mararamdaman mo siya on DSX. Siyempre, magkaiba yun eh. Mas smoother yung engine sa implementation niya sa CU525. Hindi mo siya halos maramdaman sa 525 CU or CU525 eh. Sa DSX, mararamdaman mo siya ng konti, although very very slight yung feel na ganon. Pero smooth ang power delivery on both engine. Mas mabilis lang siya doon sa DSX for some reason. That's what I feel about it. Mas aggressive kasi siya. Syempre, kahit isang engine naman yan, syempre, nagkakaiba ng tuning. Depende sa implementation ng motor. Syempre, adventure to. So, especially pagka rough road, kailangan niya ng mas matinding sipa. Syempre, nakakatulong yung mga ilang bagay like, yung ginamit na tires. Obviously, magkaiba ng tire na ginamit. Mas mabilog yun sa CU. Mas off-road yung ginamit sa DSX. Kaya may pagkakaiba talaga sa performance. Pero yun, sa vibration, ganun nga, medyo sobrang slight sa DSX. Mas smoother siya pagdating sa CU. So, nakadepende talaga sa klase ng riding na gusto mo eh. Siyempre, pagka mas madalas ka sa labas, like may konting off-road, light off-road, pwede ka mas magugustuhan mo si DSX. Pagka madalas ka naman sa highway, flat, spirited yung way ng riding na gusto mo, you probably would like to go for the CU525. Yan. Pero yan, parehong maganda ang performance. Okay? So I guess that's it guys at mga kaaro. If you have any question, feel free. Sagutin natin yung mga ibang questions nyo pa sa ibang video natin. If you're new to this channel, please subscribe para updated kayo sa mga ginagawa natin. So, try kong medyo bilisan ng konti yung mga uploads natin. So you can see kita nyo naman, nakapang-opisina pa tayo. Tayo sa office, look. Yan. Look at that.